ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palaban si Annalyn, matapang niyang haharapin si Moira, ganun rin si Zoe. Ipagtatanggol niya si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Tinamaan ng bala si Dr. Kim habang tumatakas siya. Nakita ni Dr. Kim si Annalyn na nagtatago. Nag-aalala si Annalyn sa kalagayan ni Dr. Kim dahil marami ng dugo ang lumalabas sa sugat ni Dr. Kim. Nag-usap sila na kailangan nilang makatakas pero narinig sila ng masamang lalaki. Mahina si Dr. Kim. Alam ni Annalyn na matatalo lang si Dr. Kim ng lalaki. Nag-isip sila kung ano ang magandang plano para makatulong sila sa mga taong bihag ni Moira. Maya-maya ay inabutan ng masamang lalaki si Annalyn. Si Annalyn lang ang nakita ng lalaki. Sinabi ni Annalyn na nakatakas na ang Koreanong hinahanap ng lalaki. Hinila na si Annalyn at sumama naman si Annalyn. Dahil para kay Annalyn, siya lang naman ang kailangan nila. Masayang-masaya ang lalaki dahil sigurado siyang matutuwa ang amo niyang si Moira. Maya-maya, nagtago si Dr. Kim. Hinayaan niyang sumama si Annalyn. Ang plano nila, sasama si Annalyn sa mga kriminal, kapalit ng mga taong nasa loob para mailigtas sila. Lalabas si Dr. Kim kung saan dumaan si Annalyn papasok ng ospital para sunduin ni Dr. Kim ang mga pulis para iligtas naman ang iba pang bihag. Hihingi si Dr. Kim ng tulong sa mga pulis. Ito na lang ang natatanging paraan para makapasok sila. Kailangan nila magmadali dahil baka kung ano ang gawin nila kay Annalyn. Sinabi na ni Dr. Kim sa mga pulis na sinakripisyo ni Annalyn ang buhay niya para makalabas si Dr. Kim sa paghingi ng tulong sa kanila. Kaya kailangan nilang magmadali. Hindi nga nag-aksaya ng oras ang mga pulis. Nagmadali silang pumasok sa itinurong daan ni Dr. Kim. Nag-alala naman si Dr. Ray. Binigyan niya ng paunang lunas si Dr. Kim para hindi magtuloy ang pagdanak ng dugo sa sugat ni Dr. Kim. Maghihintay lang si Dr. Kim na matapos ang paggagamot sa kanya at babalikan niya si Annalyn. Samantala, may isang nurse na may malasakit sa mga pasyente na nasa ICU. Kailangan niyang makarating sa section ng ICU para matulungan niya ang mga pasyente doon. Hindi sila pwedeng maiwan na lang na walang nurse na tumitingin. Nagpasama siya sa isa pang nurse para mabantayan ang mga nasa ICU. At kung magkaroon ng pagkakataon na maitakas sila ay gagawin nila. Pero hindi pa muna sa ngayon. Pagkatapos noon ay bumaba na ulit ang nagmamalasakit na nurse. Dumaan muna siya sa stock room ng mga gamot bago siya bumalik sa karamihan. Ganun rin ang ginawa ni Nurse Ivan. Kumuha naman siya ng mga gamot sa nurse station para mas mabilis. Tinutulungan niya si Doc Joanne na gamutin ang mga pasyente na nangangailangan ng atensyon medikal. Sa kabilang banda, nag-aalala si na RJ at Lynette kay Giselle. Marunong na magmalasakit si Zoe kay Giselle. Gusto niyang gamutin si Giselle pero wala siyang gamot at gamit na hawak. Nagsabi siya sa bantay na lalaki na kailangan niyang magamot si Giselle dahil baka ma-impeksyon pa ang sugat nito. Nung una ayaw pumayag ng bantay pero nagpumilit si Zoe. Pumayag na rin ang lalaking bantay. Nagmadali si Zoe na makakuha ng gamot. Pero dahil walang ilaw sa loob ng ospital, hindi niya makita ang mga hinahanap niya. Gumamit siya ng ilaw mula sa cellphone niya. Nahirapan si Zoe na makakuha pero nagawa niya. Nagmadali na siyang bumalik para matulungan ang tita Giselle niya. Iyak ng iyak sina Lynette at Giselle. Si Lynette umiiyak para sa kamatayan ng kaibigan niyang si Josa. Si Giselle naman ay umiiyak rin dahil naman sa maraming nurse at doktor ang napapatay sa hostage taking na ginagawa ni Moira. Ganun rin si Zoe. Umiiyak siya. Nagyakapan silang apat. Naisip ni Zoe, anak ako ni Mami, baka sakali pakinggan niya ako kapag sabihin ko na babalik na ako sa kanya. Magkukunwari akong kakampi ako sa kanya para mailigtas ko kayo at ang mga taong narito. Alam ko pong hindi ako si Annalyn pero this time kailangan kong gawin ang mga kayang gawin ni Annalyn, ang isakripisyo ang buhay para sa kaligtasan ng marami.
Pinipigilan siya ni Lynette at RJ, pero sinabihan ni Giselle ang dalawa na may punto naman si Zoe. Makikinig si Moira kay Zoe dahil nakita ni Giselle ang pagmamahal ni Moira para kay Zoe. Hayaan nilang subukan ni Zoe na gawin ang plano niya. Naisip ni Zoe na kailangan ng wakasan ng mami niya ang mga masasamang ginagawa nito. Umakting ulit si Giselle na may masakit sa kanya. Nagmakaawa na naman si Zoe na kukuha lang siya ng gamot. Sigurado naman na babalik siya kagaya ng ginawa niya kanina. Binalikan niya ang tita Giselle niya. Nagdadalawang isip pa ang bantay pero pumayag na rin. Nagmadali si Zoe na makarating kung nasaan si Moira. Samantala, hila-hila si Annalyn ng lalaki. Habang naglalakad sila, maingay si Annalyn sa pagsabi na bitawan siya ng lalaki. Napadaan sila sa kwartong kulungan ni na RJ. Narinig ni na Lynette ang boses ni Annalyn. Napasigaw si Lynette. Tinawag ang pangalan ng anak. Kahit malakas ang boses niya, hindi pa rin ito maririnig sa labas. Napalingon si Annalyn, pero hindi siya sigurado sa narinig. Umiiyak na umiiyak si Lynette. Sabi niya kay RJ, narito na ang anak natin. Tama ang hinala ko. Hindi niya matitiis na hindi isakripisyo ang buhay niya para sa kaligtasan ng nakakarami. Nag-iyakan silang tatlo. Maya-maya nakapwesto na ang mga pulis. Handa na silang magpaputok sa anumang oras, sabihin lang ng kanilang pinuno. Pumasok na rin si Dr. Kim. Hindi niya iniinda ang sakit na nararamdaman. Ang kailangan niya ay mailigtas ang mga kasamahan niya, lalo na si Annalyn. Samantala, nakatago si Zoe. Madilim, hindi siya nakikita ng mga kriminal. Nakasilip lang siya. Nakikita niya ang mami niya. Hanggang sa makita na niya ang lalaki at si Annalyn. Nabigla si Zoe. Hindi siya nagkamali sa kabutihan ni Annalyn. Ibubuwis pa rin ni Annalyn ang buhay niya para sa kaligtasan ng mga tao. Tinawag ng lalaki si Moira para sabihin na hawak na niya si Annalyn. Napalingon si Moira. Tuwang-tuwa siya. Mapapahirapan na niya si Annalyn. Matapang si Annalyn. Sinabi niya na pakawalan na ang mga tao dahil siya lang naman ang kailangan ni Moira. Siya na lang ang pahirapan. Alam ni Moira na matapang na nga si Annalyn. Inutusan niya ang mga lalaki na dalhin si Annalyn sa kwarto kung nasaan ang mga magulang niya para masaksihan ng mga ito ang pagpapahirap kay Annalyn. Pero bago pa madala ni Moira si Annalyn sa kwarto, nagsipaglusuban na ang mga pulis. Nagpaputok na sila. Nagkagulo na sa loob ng Apex. Maririnig na ang barilan. Lalong natakot si Lynette para kay Annalyn. Nagtago naman si Annalyn. Ganun rin si Zoe. Nakipaglaban rin si Dr. Kim. Pero kapag nakakuha siya ng tiyempo ay nagtatago siya para mahanap si Annalyn. Sa sobrang dami ng kalaban, gusto nang tumulong ni Annalyn. Kinuha niya ang tumilapon na barel. May barel din na tumilapon sa harapan ni Zoe. Dinampot niya rin ito. Hanggang sa nakalapit na nga si Moira kay Annalyn. Tinutukan niya ng barel si Annalyn. Takot na takot si Annalyn. Binaba niya ang barel. Natatawa si Moira dahil hawak na niya ang buhay ni Annalyn. Maya-maya ay nasa likuran na ni Moira si Zoe na may hawak ring barel. Tinawag ni Zoe ang mami niya para pigilan siya. Mami, tigilan mo na si Annalyn. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Sumuko ka na lang. Nagalit si Moira. Maya-maya, tinutukan na rin si Moira ng mga pulis para sumuko. At yan ang mga pakakaabangan natin sa nalalapit na katapusan ng Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa nalalabing episodes.